Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Tayo po'y manalangin saglit para po sa ating pag-aaralan at pagbagbulayan na salita ng Panginoon ngayong araw na ito. Panginoong Diyos, aming Ama, kami po'y dumudulog sa iyo at nagpapakumbaba. Kami po, Panginoon, ay nagpapabasbas sa aming pakikinig ng iyong mga salita upang kami patuloy, Panginoon, na lumago. Tumibay sa aming pananampalataya upang kami, Panginoon, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban, hindi maagaw ng kaaway, bagkos sa iyo ay laging naglilingkod at sumusunod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay at ang ating pong pag-aralan na binigay sa atin ng Panginoon ay nasa aklat po ng pangalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Babasahin ko po ang salin sa salitang mabuting balita Biblia. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na mapahamak ang sinuman, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod na sa kasalanan. Purihin ang Panginoong Diyos sa kanyang salita na ngayon bibigay po sa atin ng kaliwanagan. Ang title po nito is Pagkakataon na magpaligtas sa Panginoon. Ang sabi po sa ating binas ng talata, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Ibig sabihin, itong pangako niya ng pagliligtas, simula pa lang noon, kay Eva at Adan pa. Ayan. Sila po ay niligtas ng Panginoon kahit sila po ay nagkasala, pinatawid sila ng Panginoon. At hanggang ngayon ang dumating ating Panginoong Kristo, dumami ng mga tao, kung saan ang mga tao po ay nagkaroon na ng mga kaisipan na mga iba't iba pagkatayo ng mga relihiyon ng paniniwala. Hindi pinabayaan ng Panginoong Diyos na kahit tayo po ay namulat sa kasalanan, ibinigay niya ang ating Panginoong Kristo upang tayo po ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi rito, hindi siya nagpapabaya. Ibig sabihin, ginawa niya na at gagawin pa. Kaya mapalad po ang mga tao nakakapakinig ng salita ng Diyos, purong-purong salita ng Diyos mula sa salita, hindi nagtuturo ng relihiyon, kundi nagtuturo ng kaligtasan at buhay ng walang hanggan. Kasi po, our salvation is only found on Jesus, not on our religion. At ito po ang nais ng Panginoon, lahat po ng religion na tumatawag sa Panginoon ay makapanumbalik sa Kanya para hindi masayang ang pagdarasal, ang pananalangin, ang panampalataya. Kasi gusto ng Panginoong Diyos ang lahat ay maligtas. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. So, kaganapan niya ng kanyang pangako na ibibigay niya sa atin ng Messiah. Okay? Tatawagin siyang Emmanuel, na ibig sabihin is God is with us. At ang sinabi rin niya sa John na siya ay, simula sa salita, nagkatawang tao sapagkat ito ang ating Panginoong Kristo na nakahalubilo ng mga tao. At ang sabi niya, ngayon, sa panahon natin, because alam natin ang Panginoong Jesus ay tinubos tayo 2,000 years ago, itong pangako na ito ay tuloy-tuloy hanggang sa panahon natin ngayon. At ito ay yung mga pagkakataon. Ayun na. Pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon na wag natin sayang, wag mong sayangin. Alam niyo po, yung mga panatag na pagkakataon, yan po ay kumakatok sa mga pintuan ng ating mga puso. Kumakatok sa pintuan ng ating mga buhay. Iba, pagkakataon na magkaroon ng negosyo, pagkakataon na makapag-aral mabuti, pagkakataon na ma-promote, di ba po? Kaya lang, hanggang dyan lang ba? Itong pagkakataon na to, pinakamainam sa lahat ng pagkakataon. As the Lord gave us the chance, yan, it's time to us for decide yung magkaroon tayo ng choice. At ang choice na ito, walang iba, kundi ang magpaligtas tayo sa Panginoon sapagkat ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. In fact, sabi rito, kasi ayaw niya mapahamak ang lahat ng mga tao, gusto niya makapagsisi at tumalikod na sa mga kasalanan. So, anuman ang ating kinagisnan,
Ano man ang ating mga kultura, ano pa ng ating mga belief, principles, philosophy, ay nais ng Panginoon maitama ang lahat ng ito at mailagay ito sa kaunawaan at kaalaman na tayo po ay nais ng Diyos na iligtas. Kasi halimbawa, marami tao mababait, hindi niya alam paano maligtas, di sayang yung kabaitan niya. Maraming tao mayayaman, no? Lahat ng karangyaan ito sa lupa, hindi naman siya ligtas. Sayang na naman yon, di ba? Ano mga katungkulan, di ba? Matalino, mayaman, sikat, di ba? Maraming kapangyarihan, maraming pera, pero hindi naman ligtas. Di sayang po yun. Kaya ayon ng Panginoon na ayaw masayang yan. At higit sa lahat, yung kaisa-isang buhay natin, buhay mo. Kaya itinupad ng Panginoong Diyos, Ama sa Langit, ang kanyang pangako na ibinigay niya si Jesus, ang ating Panginoong Diyos, na nagkatawang tao dito sa lupa para tayo po ay maligtas. Ngayon, sino bang aayaw dyan? Sino bang tatanggi dyan? Ikaw na nakikinig ngayon. Diba? Alam mo sa kaibuturan mo, gusto mong maligtas. Bakit? Sino bang gusto mong pumunta sa impyerno? Alam niyo ba, ang impyerno ginawa ng Diyos hindi para sa tao, kundi para sa demonyo lang yan, kay Satanas at mga kanyang mga kampon. Kaya alam mo yung mga tao na pupunta doon, kasi nga ayaw maniwala sa pagliligtas ng Panginoong Hesus. Mas naniniwala sa mga sinasabi-sabi, mas naniniwala sa mga kinagisnan, di ba? So, hindi po pala yun. Dapat po pala dumarating sa ating kamalayan. Sabi nga, pag nalaman mo ang katotohanan ito, ito magpapalaya sa iyo. Magpapalaya mula sa mga maling aral, magpapalaya sa mga maling kinagisnan. Sapagkat nais ng Diyos, mapalaya tayo sa katotohanan na malaman natin ang Diyos ay nagliligtas. Kaya nga rin sinabi niya po sa Thessalonica 5 verse 9 na sinasabi ron, mas pinili ng Diyos na tayo patawarin kaysa sa parusahan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Di ba po? Upang tayo po ay mapatawad. Kasi tayong lahat ay mahal ng Diyos at ayaw niya tayong mapahamak. So ngayon, ang inaantay na lang sa atin ng Panginoon, magbalik loob sa Kanya. Pagsisihan natin mga kasalanan, tumalikod na sa kasalanan, at isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Para hindi ka sayang. Kung ilang edad ka rito tatagal sa mundo, temporal life, meron ka ng eternal life. Now, bakit kay Jesus? Di ba, sa John 14:6 sabi niya, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito yung mabuting balita ng kaligtasan. That our salvation is only found on the Lord Jesus Christ. Bakit? Di ba sinabi rin sa Acts chapter 4 verse 12, walang binigay sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa, maging sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, alam ng mga demonyo, di ba? Na ang tanging tagapagligtas ay si Jesus. O, di ba? Sa ikaliligtas ng tao. Kaya nga po, ito pong pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon ay huwag mo nang sayangin. Ngayon, kapag ito iyong tinanggap, siyempre alam mong kaligtasan, hindi po pwede na ito po ay hindi mo maikwento, maipamalita sa mga tao. Kasi nga, ang sabi ng Diyos, lahat ng tao gusto niyang maligtas. Marahil ikaw lang ang una sa pamilya, pero susunod naman ang pamilya mo. Kasi sabi ng Panginoon, isa naman maligtas sa isang pamilya, buong pamilya maliligtas. Ayan po ang tawag ay family salvation or household salvation. Kaya huwag mo na sayangin ang pagkakataon na binigay sa ng Panginoon. Hindi po ito relihiyon, ito po ay pagbabalik sa Panginoon para magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Sabi siya John 1:12, binibigyan Kanya ng karapatan. Sino man tumanggap kay Kristo ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So hindi ka lang nilalang, nagiging anak ka na ng Diyos. Amen. At hindi ka lang anak ng nanay at tatay mo. Kasi anak ka ng nanay at tatay mo in the physical, nabuhay tayo, pinanganak tayo sa kasalanan. Kaya nung tayo po ngayon ay pinanganak ng Diyos, dahil tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ipinanganak ka na sa Diyos. So, ikaw ngayon ay meron ng tinatawag na eternal life in heaven. Which is yun po ang tunay na buhay. Yun po ang tunay na buhay. Amen? Na kung saan meron kang buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kaibigan, kapamilya, kapuso, kababayan, huwag mo sayangin ang iyong buhay, pagkakataon nito na binibigay sa iyo ng Panginoon. Ang kaligtasang regalo sa atin ng Diyos. Kung nais mo siyang tanggapin, ang kaligtasang ito, hingi ka ng tawad at sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Diyos, humingi ako ng tawad sa iyo. Ako po ay patawarin mo at linisin mo na yung banal dugo. Pinagsisisihan ko pa kayong mga kasalanan. Gusto ko pong maligtas. Ako po itubusin mo
at inaali ko sa iyo aking buhay. Ito pang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So, ganun lang po kasimple. At pagkatapos niyan, manampalataya ka, magtiwala ka, at maniwala ka sa sinasabi ng Panginoon sa mga pangako. Ikaw ay dumalo sa mga gawain, dumalo ka sa mga bahay na gawain na tinatawag na Bible study or care group. Amen. Pagpalago ka, pwede kang magtanong. Pag ikaw ay maraming matutunan sa Panginoon, nandiyan, pinapakita mong hindi ka na nagsasayang ng pagkakataon. Maraming pong salamat. Nais ko po tayo po ay manalangin at ipanalangin din po natin yung mga prayer requests. Panginoon, maraming pong salamat na ngayon ay may papanalangin po namin. Yung may mga prayer request na nais po nilang gumaling. Lord, mula ulong ng talampakan, ikaw po Diyos na himala. Walang mahirap, walang hirap sa iyo, ikaw makapangyarihan, Panginoon, walang imposible sa iyo, pagalingin mo po, Panginoon, ngayon na nanalangin. Lord, honor their faith, Panginoon. Gamitin mo po mga doktor, gamitin mo po mga gamot, at sila po ay totally gumaling on the process, on instant healing, the miracle will take place, Lord. Panginoon, hayaan mo ang kinilang kagalingan sapagkat sa mga latay mo, kami pinagaling mo na. Ganon din, Panginoon, yung mga pangangailangan sa buhay, maging sa mga trabaho araw-araw, maging sa kanila pong pangangailangan araw-araw, Panginoon, sila po ay pagpalain mo, at patuloy mo ipaalala sa kanila, Lord, na sa Matthew 6:33, pag inuuna ka namin, Lord, if we seek you first, Lord, your kingdom, all these things shall be added unto you. Lord, salamat sapagkat i-add mo sa amin anumang mga kailangan namin sa buhay, di mo kami pababayaan. Pagkakataon na kami manalangin, pagkakataon na kami magpaligtas, pagkakataon na kami po ay patuloy mabago mo. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. God bless you all. Bukas po ulit.